Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Dante. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Ng mga sandaling yon, 4:00 pa lamang na madaling araw ay nasa taniman na si Mang Badong upang simulan ang pag-ani ng saging. Dumating na naman ang nakatakdang araw para mamutol at ibenta ang bungang ilang buwang inalagaan at pinaghirapan. Sa katunayan, ito ang may pinakamalaking lupain ng saging at kahit kailanman, hindi ito natinag ng anumang sakuna. Katulad ng bagyo, nanatili itong nakatindig sa kabila ng hagupit. Bagay na ipinagtataka ng ibang magsasaka. Alam mo, bilib talaga ako sa inyo Mang Badong. Hindi ko alam kung anong mahika ang inilibing mo kasama ng mga punla para manatiling sagana ang pananim mo. Dito sa dagan natin, sagingan mo lang ang bukod tanging hindi nasira sa kakatapos na bagyong dumaan dito sa atin. Baka pwede mo namang sabihin sa akin yung sikreto mo para magawa ko din. Wala nang natira ni isang puno sa pananim. Hindi na pinatapos pa ni Mang Badong si Regino. Alam niyang naroon lamang ito para inisin siya. Mangungulit at kapag hindi pinagbigyan, magagalit. Abay, hindi pa sumisikat ang araw. Pero may gana ka na talagang manginis ano? Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo? Magkape, maupo sa sala at makinig ng balita sa radyo. Suhestyon ni Mang Badong na siya namang ikinatigas ng mukha ni Regino. Sa kanilang dalawa, siya pa ang may ganang magalit. Aba, matanda ka na, pero wala kang galang ha. Kita mong nagsasalita pa yung tao. Pinutol mo kagad. Wala ka bang respeto? Hindi dahil sagana itong taniman mo. Sasabayan mo na yan ang masama mong ugali. At hindi rin porket wala kang magawa sa buhay. Iistorbohin mo yung ibang tao. Hoy Regino, marami pa akong gagawin at wala akong balak na sayangin ang oras ko sa taong katulad mo. Wika ni Mang Badong. Kagad tinalikuran ng matanda ang bisita. Panay pa rin ang paghugot ng hininga upang pahupain ang tensyong nararamdaman. Ayaw nitong makaramdam ng galit. Gayong umagang-umaga pa lang, ibinuhos na lamang ang buong atensyon sa pag-ani ng saging. Nang makaputol na mahigit 20 puno, itinigil muna ni Mang Badong ang gawain. Naupo sa isang tabi. Inilabas ang baon na tinapay at kumain. Maliwanag na rin ang paligid na mga sandaling yon. Sumikat na ang araw. Ilang sandali pa, napalingon ito nang marinig ang malakas na boses ng anak na si Dante. Tatay! Tatay Badong! Nasaan po kayo? Wika ni Dante. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Badong nang makitang nagsisimula na naman ang anak. Likas itong mabiro kahit nasa seryosong sitwasyon. Hoy Dante, nandito lang ako. Umagang-umaga ginagambala mo yung paligid. Hinaan mo nga yung boses mo. Alam kong nakita mo nang nandito ako. Sumisigaw ka pa. Ay, nandito lang pala yung gupito kong tatay. Ang dakilang si Badong. Isang magsasakang kinaiinggitan ng lahat. Sinabing manahimik ka.
Baka gusto mong itali kita kasama ng mga saging. Hoy Dante, huwag mo kong simulan ha. Maaga pa. Ito namang si tatay hindi mabiro. O ito, dinalhan kita ng kape mo. Nakita ko kasing nagbulsa ka ng tinapay. Siya nga pala tay, dumaan si Mang Gimo kanina lang. Ang sabi niya magpapahatid daw siya ng 2 buwig ng saging. Kung pwede, yung may hinog na sa susunod na araw. Nagbigay na rin ng bayad eh. At tinanggap mo naman kagad. Naku naman Dante, saka na lang sana. Hindi pa natin alam kung may bibigay tayo. Hindi pa mahihinog sa susunod na araw ang mga saging dito. Siguradong aabutin pa ng 5 araw o 1 linggo. Wala na tay. Ibinigay na eh. Alangan namang hindi ko tanggapin. Diba? Saka ako na yung bahalang maganap ng may bibigay kay Mang Gimo tay. Hoy Dante, huwag kang gumawa ng kalokohan ha. Alam ko na yan eh. Lalagyan mo ng pampahinog. Huwag mo talagang gagawin yan. Dahil ayaw ni Mang Gimo ng ganyan. Hindi ka na nadala noong nakaraan. Tay, wala namang pinagkaiba. Pareho lang namang mahihinog saka mas mapapabilis pa. Ay nako, huwag ka ng maraming sinasabi dyan. Tumulong ka na lang. Dalhin mo na sa bahay yung mga saging. Ingatan mo na hindi mahiwalay sa buwig. Buwig ang bibilangin ng suki natin mamaya. Wika ni Mang Badong. Nang makaalis na si Dante, ibinaling na matanda ang pansin sa paglilinis. Pinuputol niya ang mga tuyong dahon ng saging. Inalis na rin ang mga ligaw na damot halamang nakapalibot sa bawat puno. Habang ginagawa ito, napansin niya na merong umaaligid sa paligid. Pasimple niyang tinignan at nakita ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Ito din yung lalaking madalas nakikitang pakalat-kalat sa lugar. Hindi niya ito kilala o maging ang kanyang anak. Wala ring kaide-ideya kung sino yon. Nang tumagal, napagpasyahan niyang lapitan para magtanong. Ngunit habang papalapit siya sa kinalalagyan nito, meron pang ibang nakapansin. Kakaiba ang bigat ng presensya ng lalaki. At nang sandaling matukoy ay kagad itong naging alisto. Magandang umaga, iho. Huwag mo sanang mamasamain yung aking katanungan. Ikaw ba ay merong hinahanap? Napansin din yun ng iba ko pang kakilala eh. Sino ka ba at anong pakay mo rito? Diretsahang tanong ni Mang Badong. Tumingin lamang sa matanda ang lalaki. Walang kaimo-emosyon. Hindi man lamang nagpakita ng interes sa usapan. Nang hindi pa rin ito magsalita makalipas ang ilang segundo, muli nang nagtanong ang matanda. Talaga bang wala kang balak sumagot o pipi ka lang? Iho, mas mainam nang magsalita ka para alam naming mga taga rito kung anong pakay mo. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng panauhin na wala man lamang balak na magpakilala. Sa ginagawa mong ito, may tiyansang pag-isipan ka ng masama o hindi kaya pagkaisahan. Muling wika ni Mang Badong. Pilit hinuhuli sa salita ang lalaki. Ngunit kahit anong gawin niya ay nanatiling tikom ang bibig. Hanggang sa nainis na ang matanda. Kaya diniretso na lamang. Siguro, kapag sinabi ko kung ano ka, magsasalita ka na, no? Mabait akong tao, iho. Kaya kung pwede, magpakilala ka na. Kung ayaw mo man, umalis ka na bago ko pa maisipang iligpit ang katulad mong aswang. Banta ni Mang Badong. Dito natauhan ang lalaki. May emosyon na rin nabanaag sa muka. Takot. Nang walang salisalita,
Nagmamadali itong umalis, patakbong lumayo sa lugar. Napailing na lamang si Mang Badong habang tinatanaw ito. Napapaisip pa siya kung bakit nga ba lumitaw sa kanila ang taong yun. Nagsimula na ring makabuo ng samud-saring kaisipan sa posibleng pakay ng lalaki. Ngunit bago pa ito magsalita, dumating si Dante at may dala itong masamang balita. Tatay Badong, narinig niyo na po ba yung nangyari sa kabilang sityo? May natagpo ang bangkay malapit sa ilog. Si Lolo Tunying. Bangkay sa ilog. Si Tonyeg, sinasabi mo bang patay na siya? Paano? Kausap ko lang siya kahapon Pwede ba, Dante? Kung wala kang ibang maiisip, magtabas ka na lamang ng damo. Tatay, patay na po yung kaibigan yung si Lolo Tunying. Ang sabi sa nakakita ng bangkay, hindi nalalayong kagagawan yun ng aswang. Maraming kalmot, may kagat, bakas na hindi gawa ng anumang hayop o tao, kundi ng aswang tay. Nagpantig ang tenga ni Mang Badong sa natinig. Hindi dahil sa nalamang patay na ang kaibigan, kundi sa salaring aswang. Iniwan na niya ang gawain at nagmamadaling nagpunta sa kabilang sitio upang masuri ang nangyari. Katulad ng sinabi ng anak, malamig na bangkay na lamang ang naabutan. Dahan-dahan ding dinurog ang kalooban. Dahil sa lahat ng taong nakilala, si Mang Tunying lamang ang namumukod-tangi sa lahat, sa kabutihan, kabaitan, at sa pagiging matalik na kaibigan. Kausap lamang niya ito kahapon. Nagkatuwaan pa sila ngunit ngayon, sumakabilang buhay na ito. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kaibigan mo, Mang Badong. May sasabihin po ko. Kagabi, bandang 12:00, naalimpungatan ako sa kakaibang ingay. Nakakakilabot nga Parang mabangis na hayop na sumisigaw. Natakot po ako kaya hindi ko na inalam. Isa pa, saglitan lang din yun Mga ilang segundo lang. Sa hinuha ko, Mang Badong, baka yun yung oras na inatake si Lolo Tonying ng isang nilalang. Marahil, aswang yun. Hindi nalalayong tama ka, Danilo. At kung sino man ang damuhong yon, hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Tama lang ho na gumanti ka, Mang Badong. Ang bait na tao nitong si Lolo Tonyi. Tapos namatay lang sa kamay ng isang aswang. Kahit ako man, kapag nakita ko yung hayop na yon, walang pagdadalawang isip ko yung papatayin. Wika ni Danilo. Katulad niya, yun din ang hinaing ng lahat. Hinikayat ni Mang Badong na ipaghiganti ang sinapit ng kaibigan. Hindi lang sa kanya naging mabuti si Mang Tonying, kundi sa lahat ng mga kabaryo. Tinawag pa itong lolo ng karamihan dahil sa magaan ang pakikitungo at parang lolo na rin. Dahil dito, unti-unti na rin nabuo sa kalooban niya ang ideyang magigante. Sa hindi inaasahan biglang naisip ni Mang Badong ang lalaki kanina. Nagmamadali itong umalis at bumalik sa sagingan. Nagbabaka sakaling makita. Hindi rin nabigo dahil naroon nga ito. Nakasandal pa sa puno sa pinakadulo. Akmang lalapitan na sana. Ngunit mabilis itong nakalayo. Hindi na rin nasundan dahil dumating ang humihingal na si Dante. Si tatay naman, daig pa yung kabayo sa bilis ng pagtakbo. Ano ho bang naisip niyo at bigla-bigla na nang kayong umaalis? Ang hirap niyo pang habulin. Tignan mo, nawala na. Bakit ba kasi sunod ka ng sunod sa akin? Hindi ba pwedeng mapirmi ka lang sa bahay? May hinahabol akong tao na nang dahil sa'yo. Hindi ko na naabutan pa. Wika ni Mang Badong na sinusuri ng tingin ang buong taniman.
Sino ho ba kasi hinahanap niyo, tay? Saka bakit niyo naman hahabulin? Naglalaro ba kayo ng habulan? Ikaw ba yung taya? Ikaw talagang bata ka. Puro ka nalang kalokohan. Ang hinahabol ko ay ang posibleng sanarin sa pagkamatay ni Tonyek. Nararamdaman ko, aswang ang taong yon. Ilang araw na siyang nakamanman sa lugar natin. Kinakailangan ko siyang mapigilan bago makagawa ng kung ano-ano. Yung lalaki po ba na pabalik-balik dito sa atin? Tatay, hindi naman ho yun aswang eh. Nakita ko kausap yun ni Mang Ramon. Siguro, nautusang magbantay. Don Ramon, sinasabi mo bang tauhan yon ng hambog na yon? Kung ganun man, hindi na sa kung saan-saan. Hindi rin ako kumbinsido na hindi yon aswang. Nararamdaman ko ang kaniyang presensya. Ay nako, yan ka na naman tay sa pakiramdam mo eh. Alam kong nabiyayaan ka ng mutya ng kalikasan. Pero hindi mo ba naaalala na minsan ka rin nagkamali dahil sa puro kahinala? Lahat ng mapupuntang tao sa lugar natin na hindi pamilya sa'yo, pinaghihinalaan mong aswang. Tatay, baka kapag nagkataon, mapasok ka pa sa gulo dahil dyan. Natahimik si Mang Bado. Tama ang anak. Minsan na itong nagkamali dahil sa padalos-dalos na kilos. Ngunit para sa lalaking umaaligid sa kanilang lugar ngayon, sigurado ito. Magmula nang magkamali ay tinitiyak niyang hindi na mauulit pa. Naging maingat na rin at pinapakinggan ang pakiramdam bago mag-isip ng kung ano. Dante, ang lalaking yon ay isang aswang. Maaring nagkamali ako noon, pero hindi na ngayon. Ang hiling ko lang sa'yo ay tulungan mo kong mahuli siya. Kasalanan mo naman kung bakit hindi ko nahabol eh. Bigla ka na lang sumisingit. Aray, ang sakit naman ng kaltok niyo ah. Pero pwede bang saka na natin isipin yung lalaking yun? Umuwi na muna tayo ng bahay. Nagugutom na ako tayo eh. Abay, kakakain mo lang kanina ha. Kakain ka na naman. Kaya ang taba-taba mo dahil puro pagkain lang yung naiisip mo. Diyos mio. O sige, dahil hindi na rin natin mahagilap yung lalaki, umuwi na muna tayo. Kailangan ko ring magpalit dahil nangangamoy pawis na ako. Nangangamoy ka naman talaga tay. Hindi lang amoy pawis. Amoy matanda. Tapos amoy lupa pa. Aba, gusto mo yatang mapalo kita eh. Halika, lumapit ka na makatikim ka, Dante. Wika ni Mang Badong. Kumaripas ng takbo si Dante habang natatawa sa sinabi. Humahabol naman si Mang Badong na bahagyang sumama ang pakiramdam sa nadinig. Hindi na bago sa kanya ang panunukso ng anak at isa ring biro ang paghabol niya rito para mapalo. Pasado 11:00 nang magsidatingan ang mga suki na silang bibili ng saging. Humapol pa ng pumumutol si Namang Badong at Dante dahil kinulang ang naunang naani. Dinagdagan pa nila dahil nalalapit na ang mahal na araw kung kailan malakas ang bilihan nito sa palengke. Habang abala sa gawain hindi nakaligtas sa paningin ito ang muling paglitaw ng lalaki. Pero sa pagkakataong yun, may kasama itong dalawa pa. Dahil sa pagtataka, minadali na ni Mang Badong ang pag-asikaso sa mga suki upang harapin ang nasabing grupo. Nang matapos na ang lahat, hindi na sila nag-aksaya ng oras ni Dante. Tatay Badong, parang kakaiba yung isang lalaki oh. Tama ka nga po. Aswang nga yung isa. Wika ni Dante nang mapuna ang lalaki matapos makaharap sa malapitan. Sa puntong ito, hindi tumakbo ang tatlo.
taas noong nakatindig habang pinapasadahan sila ng tingin sa nakakainsultong paraan. Hoy bata, huwag mo kaming matignan ng ganyan ha. Baka inaakala mo magiging mabait kami ni tatay dahil mas matanda kami sa inyo. Wala kaming pinapatawad kahit napaslit kapag nagiging bastos ang pakikitungo. Ano naman no? Baka gusto mong balian kita ng buto ngayon din. Kung inaakala niyong magiging mabait kami, pues nagkakamali kayo. Hindi na mabilang sa daliri yung naitumba namin, baka dumagdag pa nga kayo eh. Kung baliin ko ngayon din yung maliit mong daliri, kumakaasta ka, parang ang laki mong tao. Kung tutusin, hanggang balikat nga lang kita eh. Unano. Hoy, panahimik ka kung ayaw mo makatikim ng kamao ko. Tuturugin kita eh. Isa ka pa, dudurugin. Ikaw pa nga yung madudurog sa ating dalawa eh. Kaliit-liit yung mga taong lalakas ng tama nyo. Tatapang-tapangan ba kayo? Tama na yan. Ano bang ipinunta nyo rito sa lugar? At ikaw, bakit ka tumakbo kanina noong kinakausap kita? Nagbalik ka pa at nagdala ng mga asungot. Anong asungot? Kami ba yung tuntukoy mo, tanda? Sino pa ba? Tignan nyo yung mga mukha nyo. May laway pa nga eh. Kakagising nyo lang yata eh. Aba, mayapang mo ah. Halika rito, suntukan tayo. O sige, tara na. Ang unang matumba, talo. Tama na yan, Dante. Huwag mo nang patulan yung mga yan. Wala ka ring ipinagkaiba sa kanila kung sasabayan mo yung pagiging basagulero. Seryosong usapan na. Sino ba kayo? At anong pakay nyo sa lugar namin? Mahabang katahimikan ang pumagitna bago nagsalita ang ikatlong lalaki, ang may lahing aswang. Inutusan kami ng amo namin. Bibilhin niya ang lupa niyo sa halagang hindi niyo maaaring tanggihan. At sino naman siya para sabihin niya? Hindi ko kailanman ipinagbibili ang lupang minana pa sa aking mga kaninunuan. Kung sino man ang amo niyong yan, balikan mo at sabihin hindi ko ibebenta ang lupain ko. Oh, ano pang hinihintay niyo? Magsuwi na kayo at pakisabi sa asumot niyo ring amo na wala siyang makukuha sa amin. Sa iba na lang siya kamo bumili. Hindi kayo pwedeng tumanggi dahil mapipilitan si bossing na manggulo hanggat hindi niyo binibenta ang lupa. Sira ulo pala yung amo mo eh. Sabihin niyo kayang pumunta siya rito. Kami yung magtos. Sabing hindi ibebenta. Naninindak pa eh. Abay tarantado talaga. Umalis na kayo at pakisabi sa amo niyo na wag na siyang magtatangkang magpadala ng utosan dito dahil kapag hindi ako nakapagtimpe, Hindi na kailangang tapusin ni Mang Badong ang kanyang salita dahil kagad itong naintindihan ng tatlo. Lumakad na sila at saka umalis na ng lugar. Kung ganon, tayo pala yung minamanmanan. Bakit kaya isang aswang lang yung pinadala sa atin? Ibig bang sabihin, posibleng isa ring halimaw yung amo nila? Saka bakit tayo? yan ang dapat nating alamin. May mga katanungan din ako. Anong nakita ng amo nila para magka-interes sa lupain natin? Ilang dekada na ang lumipas. Gayon lang tayo nakaranas na may naglakas loob na bumili ng lupain sa atin. Kung isa man siyang halimaw, marahil hindi niya alam ang tungkol sa akin. Pero imposible. Ang alin yung imposible tay? Sa isip-isip ni Mang Badong, kung isang aswang ang gustong bumili ng kanyang lupain, imposibleng hindi nito mapapansin na meron itong tinatagong tanga. Kung malalaman kagad ng isang antingero kung tao o hindi ang kaharap.
Ganon din ang mga aswang. Nakikilala nito ang mga taong may pangontra laban sa kanila, kaya labis ang pagtataka. Siguro, gusto lang nilang manggulo. Dante, magmula ngayon, maging mapagmatyag ka sa paligid. Maging alisto ka rin dahil baka bigla-bigla silang umatake. Hindi natin alam ang kanilang pakay. Mas mainam na handa tayo kung sakaling may mangyari man. Simula sa puntong yun, binawasan na ni Dante ang pagiging maloko. Naging seryoso na muna at hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Ilang beses na itong nangyari sa buhay nila ni Mang Badong dahil talagang lapitin ng aswang lalo pat may tangan. Tinulungan niya ang ama sa pagmamasid sa paligid at kagad pinapaalam kung ano ang napapansin. Lumipas ang 2 araw na naging bantay sarado ang mag-ama. Wala pa namang nangyari ngunit pabalik-balik sa lugar ang mga lalaki. Hanggang sa palitan ng salita lamang din ang kanilang magagawa dahil hindi naman mga aswang. Yung binata lang na basbulero at pabalam kung sumagot. Tanda, ibenta mo na kasi yung lupa sa amo namin para hindi na kami pabalik-balik dito. Nakakapagod din eh. Napapagod ka na pala eh. Bakit hindi kayo umuwi at huwag nang bumalik dito? Gumamit din kayo minsan ng utak ha. Hindi puro kabalbalan at magmamayabang. Manahimik ka. Hindi ikaw yung kinakausap namin. Ikaw rin eh. Mga iho, hindi ko ugali ang ulit-ulitin ng salitang nabitawan na. Alam kong malinaw niyong narinig ang sagot ko noong nagtanong ang inyong kasama kaya magsiuwi na kayo. Naaalibadbara na ako sa pagmumukha niyong dalawa eh. Bakit ba kasi ayaw niyong ibenta? Malaking pera naman yung ibabayad ni Bossing. Hindi lang lupa ang mabibili niyo sa halagang matatanggap. Makakapagpatayo rin kayo ng magandang bahay, mga hayop na maaalagaan, sasakyan o kung ano-ano pa man. Kung sabihin niyo yan sa magaling niyong amo, hindi yung kami yung piniperwisyo niyo. Sa sino ba yung bossing niyo na yan? Hindi namin maaari sabihin kung sino dahil ang inutos lang sa amin, kumbinsihin kayong ibenta yung lupa niyo. Magsiuwi na kayo. Wala kayong mapapala sa amin. Huwag na rin kayong bumalik dahil hindi na magbabago ang pasya ko. Kagad pinagsarhan ng pinto ni Mang Badong ang 2 binata. Kaninang umaga pa nag-uusap. Gumabi na lamang ay hindi sila tinantanan. Kahit hindi na nila hinarap, patuloy pa rin ang pangungulit ng mga ito. Nang marindi si Dante, kumuha ito ng isang balde ng tubig at saka walang pasabing itinapon sa dalawa. Nagalit pa at dito na napilitang umalis. Kita nyo, tubig lang pala yung katapat nyo eh. O sige, subukan yung bumalik. Hindi talaga ako magdadalawang isip na buhusan kayo ulit. Teka, bakit ang baho ng tubig? Ano bang binuhos mo, Dante? Di yung pinagugasan ng pinggan noong nakaraang araw. Nakalimutan kong itapon kahapon eh. Ngayon lang. Ay, naku, talagang bata ka. Buhusan mo nga ng sabon. Ang tindi ng baho eh. Kagad namang sumunod si Dante. Inasikaso ang paglilinis ng nangangamoy na tubig. Habang ginagawa yon, sa labas, napansin niya na may tao sa sagingan. Hindi pinansin noong una sa pag-aakalang napadaan lamang. Ngunit nang naroon pa rin ito sa sumunod na sandali, dito na siya naghinala. Tinawag niya ang ama at sabay silang nagpunta roon. Madilim sa bahagi ng sagingan dahil sa matatayog na puno at nagkakapala ng mga dahon. Natatabunan ang liwanag ng buwan kaya't hindi namukaan ang lalaking kaharap. Sino ka ba? Anong pakay mo rito? Wala kang dalang patalim o sako.
Hindi ka naman siguro magdanakaw, ano? Hindi ito sumagot. Nakatayo lang habang palipat-lipat ang tingin kina Mang Badong. Ilang sandali pa, umalingasaw na sa buong paligid ang matinding amoy. Naalerto ang matanda kasabay ng paghanda sa sarili dahil sa paparating na aswang. Maging alisto ka, Dante. Hindi lang isang aswang ang narito. Dalawa sila. Mas mabuti pa sigurong umuwi ka na lang. At ako na ang bahala sa mga ito. Bakit naman, tatay? Akala niyo po ba kayo lang yung handa? Ako rin kaya? Wika ni Dante. Inilabas ng binata ang buntot pagi mula sa bitbit na sako. Hindi napansin ni Mang Badong na yun pala ang dala ng anak. Buhat sa pagmamadali. Siya naman ang dinama ang pagiging aktibo ng tangan. Ang mutya ng saging. Mula sa haring duwendeng nakatira sa taniman. Handa ka na rin naman pala eh. Kaya sige, pagtulungan natin ang mga ito. Mukhang hindi matanggap ng bossing nila yung pasya ko eh. Nagpadala pa talaga ng mga aswang dito. Dante, maghanda ka. At sa oras na susugod sila, hagupitin mo na kagad eh. Naging maaksyon ang labanan sa pagitan ng mag-ama at ng mga aswang. Maliksi at mabilis ang kilos na nagawang ilagan ang bawat pag-atake nila. Ngunit hindi nagtagal. Natamaan din nila ang mga kalaban. Hindi sila tumigil sa paghagupit hanggat nabubuhay pa ang mga ito. Ilang sandali pa, nakahandusay na lamang ang mga ito at duguan. Halos lumabas na ang lamang loob sa laki ng sugat sa tiyan. May hinang nila lang naman pala ang mga ito eh. Hindi naman pala uubra ng ilang oras. May gana pang lumusog dito. Pero sayang lang. Pinuhay sana natin yung isa para matanong kung sino ang nagpadala sa kanila. Hindi na bali, tay. Nakakasiguro naman ako na hindi lang yung dalawang to yung huling aswang na pupunta dito. Kung interesadong interesado sa lupa natin yung amo nila, malamang magpapadala pa yun ng alagad. Ang tanong lang talaga, sino naman? Saka na natin isipin ang bagay na yan. Iligpit muna natin yung mga bangkay bago pa malaman ng mga kapitbahay. Kapag nagkataon, may usap-usapan na namang kakalat. Alam mo naman yung mga tao rito. Nakakita lang ng kung ano marami ng sinasabi. Nagukay sila sa pinakadulong bahagi ng kanilang taniman. Itinambak doon ang mga bangkay at saka sinunog. Hindi nila iniwanan hanggat hindi nagiging abo ang bawat buto ng napuksang nilalang. Kinabukasan, naging abala si Mang Badong sa pagsusuri sa pananim. Nililinis at inaalisan ng mga tuyong dahon na itinambak doon sa hukay na pinagsunugan ng katawan ng aswang. Sa kalagitnaan ng trabaho, dumating ang matagal nang hindi nakikita na kapatid, si Mang Dionisio. Nisyo, ikaw ba talaga yan? Apat kay tagal na ng panahon noong huli tayong nagkita ha? Kumusta ka na? Saan ka ba nakatira ngayon? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Aba, hinay-hinay lang sa pagtatanong, Badong. Baka hindi ko masagot lahat sa dami. Doon tayo sa bahay mag-usap. Nang makapagmerienda na rin tayo. At sakto ay may dala kang tinapay. May kape naman sa bahay eh. Naging masinsinan ang pag-uusap ng magkapatid. Mula sa simpleng kamustahan ay nauwi sa seryosohan. Hindi nakisali si Dante dahil sa mahalagang usapin ang naungkat. Binalikan ni Dionisio ang napagkasunduan ng kanilang ama at ng isang negosyante tungkol sa pagbebenta ng lupain noon. Hindi ito natuloy sa hindi malamang dahilan. Huwag mong sabihin sa akin
na may kinalaman ka sa pagpapadala ng mga tauhan dito para sindakin kami ni Dante. Dionisio, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May kalokohan ka bang pinasok ngayon? Anong pagpapadala ng mga tauhan dito? May nanggugulo ba sa inyo? Meron. At hindi lang ordinaryong tao. May lahing aswang. Kamuntikan na nga kami kagabi. Mabuti at nagawa naming labanan. Ano ka mo? Paano? Eh wala naman yan sa usapan namin eh. Usapan niyo. Ah, may kinalaman ka nga sa bagay na yon. Hindi ko alam na magagawa mong ipagkalulo sa masasamang nilalangang kadugo mo. Isa kang traidor. Hindi lang sa lupain ang angka natin, kundi pati na sa akin na kapatid mo at kay Dante na yung pamangkir. Teka lang ba, Dok? Huwag kang magalit sa akin. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Bossing ng tigilan na kayo. Hindi bali na. Ngayon na alam na namin na isa kang traidor. Hindi lang sa aswang na ipapadala rito kami mag-iingat, kundi pati na rin sa'yo. Mas mabuti pang umalis ka na bago pa ako makagawa ng kung anong kasamaan sa'yo. Banta ni Mang Badong. Sinubukan pang makiusap at magpaliwanag ni Mang Dionisio. Ngunit hindi na nakinig si Mang Badong. Hindi niya lubos akalain na magagawa yon ng kapatid sa kanya. Noong nabubuhay pa ang ama, alam niyang may kinausap itong negosyante na siyang bibili ng lupain. Napilitan lamang sa pasya dahil naging maselan ang pagbubuntis ng ina at kinakailangan ng halaga para sa ospital. Ngunit hindi natuloy dahil merong nalaman ang ama tungkol sa negosyante. Walang nakakaalam sa kanilang magkakapatid kung bakit. Pero sa hinuha ni Mang Badong, patungkol ito sa tunay na pagkatao nito. Tay, sa tingin niyo po ba, sariling pasya ni Tio Dionisio na ipit lang din siya? Pakiramdam ko kasi, parang labag din sa kalooban niya ng pagbebenta ng ari-arian ng angkan niyo eh. Anong ibig mo sabihin sa naipit lang din siya? Kasi 'di ba, matagal na yung usaping 'to. Paano kung pinuntahan si Tio Dionisio ng negosyante? Tapos binantaan o hindi kaya naman, siya yung lumapit at muling nag-alok na bilhin itong lupa. Alin man sa dalawa, kapag nalaman ko kung anong kalokohan ang pinasok ng tiyuhin mo, hinding-hindi ko siya mapapatawad, kahit kapatid ko pa siya. Pareho kaming nangako sa harapan ng puntod ni Tatay Pasyano na aalagaan at ipapamana sa kaapu-apuhan ng lupain kanilang naiwan. Kung magpupumilit siyang ibenta, patayin na lamang niya ako. Tay, wag naman. Wala na akong gapitong tatay niyan. Ay, wag mo kong mabiro-biro ka mo. Wala ako sa wisyo para makipagbiruan, Dante. Basta sinisiguro ko sa'yo, hindi ko mapapatawad si Dionisio. Nang sumunod na mga araw, pabalik-balik ang kapatid sa kanila. Kinukumbinsi si Mang Badong na ibenta na ang lupa. Paulit-ulit ding humindi ang matanda. Kahit anong pakiusap pa, hindi niya magawang sundin ang kapatid dahil mas nangingibabaw sa kanya ang pagpapahalaga sa pangakong binitawan sa yumaong ama. At isa pa, hindi niya maaaring ibigay sa ibang tao ang salingan dahil ito ang nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at kakayahan para kalabanin at tapatan ang anumang banta ng aswang o ibang elementong umaaligid sa paligid. Magmula nang mamatay ang ama, ito na ang mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Matapos hindi nakaligtas sa maselang panganganak ang ina, sasagingan siya na malaga. Ang tanimang ito ang bukod-tanging naiwang alaala ng ama at hindi inaasahang matatagpuan ang naiibang puno sa kalagitnaan.
Ngunit nang aakyatin na sana ang nasabing puno, bigla itong natigilan nang may nakitang maliit na nilalang. Kinausap siya nito at sinabi, siya ang Haring Duwende. May ibibigay itong mahalagang bagay sa kanya. Isa itong maliit na bato na kulay berde. Ngunit ang kapalit, pangalagaan ito ng buong katapatan ang buong sagingan. Matapos itong maiabot ng nilalang, kaagad namang nawalan ng malay si Tatay Badong. Nang magising ito, nakita niya ang bato sa kanyang kamay. Natawa pa ito at itinabiyon sa puno. Binaliwala lamang. Ngunit pagkauwi ng tahanan, nagulat nang nasa bulsa pa rin ito. Bumabalik pa rin kahit anong tapon. Dahil dito, tinanggap na lamang niya at sa paglipas ng panahon, unti-unting naiintindihan ang gamit ng bato. Hanggang sa naging kasangga niya ito sa oras na may nilalang na maglalakas loob na manggulo. Magmula noon, buong buhay niyang inalagaan ang sagingan, kapalit ng natanggap na mutya. Sa pakiwari niya, hindi lang siya ang ginagabayan nito, kundi pati na rin ang taniman na saganang sagana. Tay, kakalis lang po ni Tio Dionisio. May pumalit kagad. Hindi na talaga tayo matatahimik nito eh. Sa umaga si Tio yung manggugulo. Tapos pagsapit naman ng gabi yung aswang naman. Tignan mo tayo, sinasalanta na yung sagingan natin. Nang makitang pinagkakaisahan ng dalawang aswang ang mga pananim, kaagad nagmarcha si Mang Badong papunta roon. Naglangit-ngit sa galit habang mahigpit na nakahawak sa itak. Sa sandaling makalapit, kaagad tinaga ang aswang. Natamaan naman at hindi tinigilan ng matanda hanggang sa maputulan ng hininga. Tinangkapang tumakas ng isa ngunit napigilan ni Dante. Sinakal gamit ang buntot pagi. Hindi na ito nakatakas pa. Nangisay ng husto hanggang sa bumulagta na lamang, katabi ng kasamang nakahandusay. Tatay, sa tingin ko hindi na to pwede. Paano na lang kung hindi lang dalawa yung ipadala sa susunod? Paano kung marami na? Ayokong umabot sa ganun, baka mapuruhan na tayo. Sinasabi mo bang ibenta ko na lamang ang lupain natin? Hindi sa ganun, tay. Hindi ko rin gustong ibenta mo. Mahal ko po yung lupain to, tay. Hindi na nga ako mahiwalay rito eh. Ang ibig ko lang sabihin, puntahan na lang natin yung negosyanteng yun. Harapin natin siya at pakiusapan. Sa ngayon masasabi nating maayos pa. Dahil tayo lang naman yung ginagambala ng pinapadala niyang nilalang eh. Pero paano tayo kung sa susunod, idamay na rin yung mga kapitbahay natin? Malaking problema kung ganun. Tatay Badong, alam kong hindi mo rin nais na may ibang madamay. Wika ni Dante. Sang-ayon naman si Mang Badong sa sinabi ng anak. Kaya nung sumunod na araw, naghanda na ang mag-ama sa planong pagharap. Nang dumalaw muli ang kapatid na si Mang Dionisio, sinundan nila ito sa pag-uwi. Dito nila nakilala si Don Ramon, isang tanyag na negosyante sa lugar noong kapanahunan ng kanilang mga magulang. Maraming usap-usapan patungkol sa Don. Nasangkot ito sa iba't ibang lihim na krimen. Ngunit dahil walang sapat na ebidensya, ang pinakamalala sa lahat ay ang bali-balitang may nakakita rito na nag-anyong aswang. Wala nga lang naniwala dahil nagsabi ay si Moyang, isang baliw. Ngunit matapos lumaganap ang usaping yun, hindi na muli pang nahagilap si Moyang. Pagkarating sa pabrika ni Don Ramon, hindi muna sila sumugod kagad dahil sa dami ng nakapaligid. Isa pa, wala rin naman sa planong lumusob.
Aalamin lang kung sino ang negosyante para malaman ang susunod na gagawing hakbang. Tatay, sayang naman. Sana pinuntahan na natin yung dun eh. Malay natin madadaan pa pala sa usapan. Hindi, Dante. Kilala ko na si Don Ramon noong kabataan ko pa. Matanda lang siya ng 20 taon sa akin. At simula noong magkabuwang ako, nadidinig ko na ang pangalan niya. Hindi siya madali pakiusapan. Isa itong malupit at marahas. At ngayong klaro na sa akin ang tunay niyang katauhan. Isa palang aswang ang hayop na yan. Napansin ko nga rin yan, tay. Ang inaalala ko pa, si Tio Dionisio. Paano kung saktan siya ng Don? Paano kung madali siya nun? Isa pa yung tsuhin mong yan. Ngayong matanda na saka lang tumigas ang ulo. Tatanga-tanga pa rin. Kakampi na nga lang. Sa aswang pa talaga. Nasa talampakan yata yung utak nun eh. Nakakagalit naman po talaga yung ginagawa ni Tio, tay. Pero hindi po ba dapat muna nating alamin kung sino yung may gustong maibenta yung lupa? Siya ba o yung negosyanteng si Don Ramon? Kamunti ka nang makalimutan ni Mang Badong ang bagay na yun. Mabuti na lamang ay pinaalala ng anak. Dahil kung hindi, baka sa susunod na pagkikita nila ng kanyang kapatid, may pisikalan ng mangyari. Galit na galit ito kay Dionisio, ngunit dapat munang alamin kung ano ang totoo. Hinintay muli ang pagdalaw ng kapatid. Ngunit lumipas na lamang ang 3 araw. Wala itong paramdam. Hindi na rin nagpadala ng aswang si Don Ramon. Naisip ni Mang Badong na baka ito na ang umayaw matapos ilang ulit na hindian. Dahil dito, ibinaling na lamang ang atensyon sa gawaing sasagingan. May bunga na maaaring anihin at may suki na rin naghihintay. Pasado 8:00 nang matapos ang pamumutol. Hapon na rin nang magsimula dahil hindi nakapagsabi kagad ang suki. Hinahakot na lamang nila Dante ang mga buwig papunta sa bahay upang maiayos sa lagayan. Nang isang buwig na lamang ang natira, si Dante na ang kumarga. Niligpit na lamang din ni Mang Badong ang mga patalim na ginamit. Ngunit bago matapos, bigla itong napalingon ng may kung anong dumaan sa likuran. Tumindig kagad ang mga balahibo. Naging aktibo din ang tangan. May nakikita itong figura na palipat-lipat sa mga puno ng saging. Matindi ang pag-alingasaw. Kahit siya ay halos maduwal. Tay, ayos lang po ba kayo? Ang baho ah. Aswang yun sigurado ko. Pati si Dante, naalerto ng maamoy at makita ang figura sa unahan. Humablot na rin siya ng patalim. Tay, uuwi na muna ako ng bahay ah. Kukunin ko lang yung buntot pagi ko. Sa pag-alis ni Dante, saka naman umatake ang aswang. Dire-diretso ito sa pagsalakay kay Mang Badong. Naging handa naman ang antingero na tinapos kagad ang buhay ng nilalang. Sa kanyang pag-ilag, isinabay ang pagsaksak ng hawak na patalim na tumagos pa sa lalamunan. Kagad bumulagtas sa lupa ang aswang at pagkabalik ni Dante, tapos na ang sagupaan. Ay, ayun na yun? Tapos na kagad? Kakabalik ko lang eh. Tatay naman hindi man lang ako hinintay. Nakasilip na ako ng pagkakataon na tapusin kagad ang isang to. Kaya ginawa ko na. Alam nga namang patatagalin ko pa kung pwede namang tapusin na. Kumuha ka na lamang ng pala para mailigpit na natin yung katawan. Naging tagaligpit pa tayo nito eh. Jesus Mariose. Pagkatapos mailigpit ang katawan ng aswang, may nadinig na naman silang sigaw mula sa kung saan. Humihingi ng saklolo. Base sa ingay, parang hinahabol ito ng kung ano. Takot na takot. Dante,
Iuwi mo na itong mga gamit sa bahay. Ako na lang ang aalis para alamin kung ano ang ingay na yon. Magpahinga ka na rin at huwag nang sumunod. Dali-daling pinuntahan ni Mang Badong ang pinagmula ng sigaw para sumaklolo. Sa kakawyan, malapit sa ilog natagpuan ang babaeng natatarantang tumatakbo, palayo sa humahabol na aswang. Kamuntikan pa itong madali. Mabuti na lamang naabutan niya at naipagtanggol. Ngunit dahil napunta sa madilim na bahagi, hindi na natapatan pa ang lakas ng nilalang. Tumilapon ito at nahirapang bumangon matapos tumama ang likod sa malaking bato. Nataranta na rin nang makitang papalapit na ang aswang. Mabuti na lamang, naroon ang anak na si Dante. Nakagad sinakluluhan ang ama bago may mangyaring masama. Ikaw aswang ka, dadaan ka muna sa akin bago mo masaktan ng tatay ko. O ano, aaray-aray ka ngayon ano? Ito po! Wika ni Dante na walang tigil sa paghampas ng nilalang. Kinabukasan, maagang nag-ayos sina Mang Badong at Dante para puntahan si Don Ramon. Ngunit hindi na nagawa pa dahil dumating si Mang Dionisio kasama nito. Tatay, di na po pala kailangan eh. Siya na mismo yung lumapit sa atin. Wika ni Dante nang makita ang dalawang panauhin. Nagmamadali namang lumabas si Mang Badong upang malaman ang sinasabi ng anak. Hindi nyo naman kailangang magbanta. Nandito na si Don Ramon para makipag-usap sa inyo. Ibaba nyo ang pangontra para makalapit siya. Mawalang galang na po, tiyo. Hindi namin ibababa ni tatay ang pangontra. Para lang sa isang yan. Kung pwede nga lang, patay na yan ngayon eh. Hindi lang kami yung ginugulo ng damuhong to. Nandadamay na rin siya ng mga inosente. Tante, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Mas maganda si Don Ramon kaysa sayo. Kaunting respeto naman. Respeto? Nagpapatawa ka ba, tiyo? Kung re-respetuhin ko ang isang nilalang na may kaluluwang halak, mas mabuti pang magpakamatay na lang ako. Tama si Dante, Dionisio. Sa kapano ka naging maamo sa hayop na yan? Alam mo kung anong klaseng tao siya. Pero bakit parang mas iginagalang mo pa kaysa sa amin na yung kadugo? Binantaan ka ba niya? Wala namang ibang gusto si Don Ramon kundi bumili ng lupa. Natin ang napili niya dahil malawak at sagana sa pananim. Nais niyang mapalawak ang kanyang negosyong hawak, kaya naman pumayag ka na. Makatama naman ang presyong ibibigay niya sa atin. Patayin mo na lang ako, Dionisio. Kailanman hindi ko ibibenta ang lupa ng ating angkan. Ito, patayin mo na lang ako. Inilapag ni Mang Badong ang kutsilyo. Hindi yon inaasahan ni Mang Dionisio. Kalaunan, umalis na rin ito na makitang lumakad palayo si Don Ramon. Ganyan nga, umalis na kayo at huwag na kayong babalik dito. Hindi porket isa kang mayamang negosyante, basta-basta ka nalang maninindak. Dante, tama na. Huwag kang magsayang ng laway sa mga yan. Tara na, maglinis na lang tayo sa taniman. Iginugol ng dalawa ang oras sa pagtatrabaho. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Ito ang nasa isipan ni Mang Badong. Hanggang sa dumating ang puntong nalaman ang katotohanan. Dahil sa palihim na kilos ni Dante. Tay, alam ko na. Meron akong balita. Alam ko na yung totoo. Ay sus, ano na naman yan? Siguraduhin mo na magandang balita dahil kung puro kabalbalan lang ang sasabihin mo, palilintikan ka talaga sa akin. Nagmamadali ako rito eh. Tatay Badong, naipit lang si Tio Dionisio. Biktima lang siya ni Don Ramon. Sila ng anak niya. Si Ate Milagrosa, hawak ng lintik na Don. Gustong mapang-asawa na matanda si ate. Ayaw pumayag ni Tio kaya ayun, dinakip. Hindi mababawi hanggat hindi natin ibibenta ang lupa.
Ano ka mo? Abay tarantado. Sigurado ka ba, Dante? Kung ganun, tara na. Tulungan natin ang pinsan na tiyuhin mo. Hindi akalain ni Mang Badong na yun lang pala ang dahilan ng lahat. Hindi na nagtaka dahil nangyari na ito noon. Likas ang kagandahan ng pamangking si Milagrosa. Kinahuhumalingan ng mga kalalakihan. Isa na dito ang matandang Don. Magmula noong lumipat si Mang Dionisio sa ibang lugar, wala na itong naging balita sa dalaga. Ngayon lang na naging bihag pa ng aswang. Dumiretso si Mang Badong sa pamamahay ng kapatid. Naabutan niya itong mag-isa. Humahagulgol habang hawak ang litrato ng anak. Dito na nagkalinawa ng magkapatid. Ipinagtapat nito ang katotohanan. Hindi na kaya pa ni Mang Dionisio ang sitwasyon. Kaya naglakas loob ng humingi ng tulong sa kapatid. Hindi na mapigil ang galit ni Mang Badong. Mula sa bahay ng kapatid, dumiretso ito sa baluarte ni Don Ramon. Sa bahay na ito nagpunta dahil walang tao sa pabrika. Sakto naman na walang bantay. Dahil bawat linggo ay pinapayagan ng Don na maglakwat siya ang mga tauhan. Walang kahirap-hirap na pumasok. Natagpuan niya ang pamangkin na umiiyak sa isang kwarto. Itatakas na sana nang lumitaw na si Don Ramon. Masamang nakatitig sa kanya. Nandito pala ang anak ng yumaw kong kaibigan. Alam mo ba na pwede kitang ipadampot sa mga pulis? Dahil sa ginawa mong pagpasok sa bahay ko ng walang paalam. Hindi mo rin ba alam na pwede kitang patayin ngayon? Dahil sa ginagawa mo sa pamangking ko. Ang lakas ng loob mong gamitin ang bata para lang makuha ang kung anong gusto mo. Isa pa, hindi kayo naging magkaibigan ng tatay ko. Bakit ba ayaw mong ibenta ang lupa, Badok? May itinatago ka ba sa taniman? Anong sikreto ang naroon para maging masagana ang pananim mo? Na kahit bagyo ay hindi ito natitinak. At bakit sa dinami-rami ng lupang pwede mong bilhin? Lupain pa namin. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi na magiging sekreto. Pero tinitiyak ko sa'yo na kapag nagpumilit ka sa gusto mo, ang sagingan mismo ang papatay sa'yo. Lingid sa ka naman ng karamihan. Kahit nakuha na ni Tatay Badong ang mutya, aktibo pa rin ito. At sa oras na may lumapit na aswang, siguradong hindi na ito makakaalis ng buhay. Nasubok na ito dati noong unang engkwentro ni Mang Badong. Habang nakikipaglaban, napadpad sila sa nasabing puno at napansin na lang niya na ito na ang mismong pumuksa sa nilalang. Ito din ang sikretong matagal nang iniingatan. Isa rin sa dahilan kung bakit sagana ang taniman. Badok, kung ayaw mong ibenta ang lupa, o sige, ayos lang. Pero umalis ka na at iwanan mo ang dalaga sa akin. At talagang isa kang hayop ano? Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha ang pamangkin ko. Inihanda na ni Mang Badong ang sarili. Si Don Ramon naman ay nasasagad ang galit at nag-anyong aswang. Ngunit bago umatake, nasakal na ni Dante gamit ang buntot pagi. Nagulat pa si Mang Badong. Hindi napansing sumunod pala ang anak. At bago pa makawala ang aswang, tinagana na matanda hanggang sa paulit-ulit na tumagos sa katawan ng patalim. Hindi na rin nila pinatagal. Kagad sinunog ang bangkay sa mismong tahanan. Saka lang iniwanan na maging abo na maging ang buto. Dionisio, kukup-kupin ko si Milagrosa. Mas ligtas siya sa poder ko kesa sa'yo. Hindi mo nga nagawang ipaglaban sa doon na yun eh. Nasa lahi naman natin yung pagiging palaban. Pero mukhang ampong ka yata. Kung aampunin mo si Milagrosa, isama mo na rin ako. Hindi ko rin gustong maiwan dito. Ayaw kong mag-isa. Ang sabihin mo, Tay,
Hindi ka na naman nakapagbayad ng upa. Ilang buwan mo na bang hindi nabayaran? Pabalik-balik na nga si Aling Purisima eh. Kita mo na. Bakit ba kasi umalis ka sa atin? Ang daming problema magmula noong lumipat kayo. Pati yung bata nadamay pa. O siya, mag-impake na kayong dalawa nang makauwi na tayo. Dahil sa nangyari, bumalik na sa poder ni Mang Badong ang kapatid at ang pamangkin. Magmula rin nang mawala na si Don Ramon, wala nang nanggambala sa kanila. Hindi na rin ang gulo ang mga aswang sa lugar na hindi maitatangging mga aswang din. Ang huling balita nila dito, nagsialisa na ang mga ito matapos malamang patay na ang kinikilalang amo. Nagsara na rin ang pabrika at natigil ang lahat ng negosyo. Iginugol ni Mang Badong ang lahat ng oras sa pag-aalaga sa sagingan. Hindi lang si Dante ang katuwang ng mga oras na yon. Nadagdagan pa ng miyembro ang pamilya. Napabilis ang mga gawain dahil marami ng katulong. Ngunit sa kabila ng pagkawala ni Don Ramon, meron pa ding aswang na naliligaw. Napapaalis din kagad dahil sa mabilisang pagresponde ng mag-ama. Sa umaga naman, iba ang problema na kinakaharap dahil sa katulad ni Regino na masyadong perwisyo sa buhay ni Mang Badong. Ngunit sa tuwing nangyayari ito, napapangiti na lamang si Mang Badong. Tinatapik ang balikat ng anak, saka sinasabihang tumulong na lamang sa mga gawain. Kahit kay Dante, hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol dito dahil hindi marunong magtago ng sikreto ang anak. Saka na lamang kapag pwede na. Sa ngayon, ang mabilisang pagresponde sa nangangailangan ang pinagtuunan ng pansin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.